Yung COA kasi, they might be thinking na the foreign trips is regular, no? May justification kasi sasabihin it's to invite foreign investments, and they might miss the whole problem, which is the president bringing people who shouldn't be there. Tapos tayong taxpayers ang gumagastos noon. Nararapat lamang na maging transparent ang Marcos administration sa paggastos sa travel fund ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, bukod sa dapat nalalaman ang detalye ng gastos sa bawat biyahe ng Pangulo, dapat din tignan ang mga sumasamang personalidad sa mga foreign trip ng Pangulo. It's not appropriate, and the reason why it is not appropriate is because it tells us, kung ganun kalaki yung budget, it tells us na yung magiging foreign trips ng Pangulo natin, magsasama na naman siya ng maraming tao na hindi naman dapat doon. Ngayong taon 2024, aabot sa 1.4 billion pesos ang inilaang pondo para sa domestic at international travel ni PBBM. Mas mataas kumpara sa 893.87 million noong nakaraang taon. Sa kabila nito, nilinaw ni Yusinko na trabaho naman talaga ng Pangulo ang bumiyahe para na rin ito sa kapakanan ng mga Pilipino. Dapat lamang anyang matiyak na nagagastos sa tama ang buwis ng bayan. Ang pag-travel ng Pangulo natin overseas, it's part of his job. Responsibilidad niya yan bilang representative natin ng bansa natin sa international community. So it's in a way unavoidable for him to get invited or to attend international events as our representative. Una nang idinipensa ng Malacanang at ng Department of Budget and Management ang malaking pondo na ito para sa travel expenses ni PBBM para sa taong 2024. Kabilang nila sa kapalit nito ay ang nakukuhang pamumuhunan mula sa foreign investor na magbubunga naman ng trabaho para sa mga Pilipino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.